Mga senador, mga sangkay, nabuking po na sila pala talaga ang humahadlang sa paglago ng ating ekonomiya, paglago o pagyaman ng Pilipinas. Ito po mga sangkay, ang katotohanan. What's up mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat, no? Ito na naman po tayo sa ating panibagong araw, panibagong episode, panibagong vlog natin para po sa ating mga opinion sa mga nangyayari sa ating bansa at sa ang mangsulok ng ating daigdig. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa baba ng video na to. Ayan po, check nyo na lamang. I-click nyo po yung subscribe button, i-click yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan syempre na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito na. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sangkay na mga senador talaga yung hadlang. Okay? Kung bakit hindi yumayaman ang Pilipinas ng mahaba ng panahon. Ano na nangyayari sa ating bansa? Ganito kasi yan, mga sangkay. Ang bansa natin, kinakailangan mabuksan ang ating ekonomiya. Hanggat maaari, 100% bukas. Saan? Bubuksan. Saan? Bubuksan. Bubuksan po sa mga sa foreign direct investment. Ito po yung mga negosyante sa iba't ibang mga bansa na pwede sila mangnegosyo sa Pilipinas. Itong strategy na ito po yung magpapayaman sa isang bansa. Like for example, ang Singapore, Japan at marami pa pong mga bansa like Malaysia. Kaya malalago yung kanilang mga bansa dahil po dito. Bukas ang kanilang ekonomiya. So, kapag ka ang isang foreign investor pupunta sa ibang bansa like dito sa Asia, pupunta po sila dito, titignan po muna nila kung may mga restriction ba dito. Pag nakita po nila isa sa restriction doon na may matinding tama sa kanilang negosyo, hindi na po sila papasok. That is why ang Pilipinas, ang dami pong OFW, nagtatrabaho po sa ibang bansa, nagpapaalipin dahil kulang sa trabaho sa Pilipinas, mababa ang sahod. Kontrolado ang bansa natin ng mga oligarko. Ngayon, may chance po tayo. Ang presidente ng Pilipinas, pinapanawagan ito na buksan ang ating ekonomiya. And for your information, para lang magkaalaman po tayo dito, wala po tayong kinakampihan o sinasambang politiko. Sa totoo lamang po tayo. Ito sinasabi lamang po natin kung anong dapat sabihin, no? Kung anong tama, edi ikalat po natin yan. At tama po dito ang ating presidente, tama po dito yung mga congressman na nagsusulong po dito sa constitutional reform. Halimbawa na lamang po itong economic provision sa CHACHA or charter change. Ngayon mga sangkay, kapag nangyari na mabuksan ng ating ekonomiya, alam nyo ang sigurado na mangyayari, dadami po yung mga negosyante sa ating bansa ng mga foreigner. Ngayon, ang mangyayari, itong mga oligarko na nagkukontrol sa mga bilihin, nagkukontrol sa mga bayarin sa kuryente, tubig at marami pang iba, sigurado, mamong problema dahil may mga kakumpetensya niya na hindi na po nila magagawang gulangan yung mga Pilipino. So, ang mangyayari, magpapagandaan po sila ng serbisyo sa ating bansa, tataas yung sahod, dadami yung trabaho, mag-uuwian na po yung mga OFW, dito na lang sila magtatrabaho sa ating bansa. Yun ang mangyayari. Pero ang problema, itong mga senador, ito ang ebidensya mga sangkay, ayaw po talaga nila. Nanindigan ng ilang legal experts sa Senado na hindi pa napapanahon ang pag-amyenda ng economic provisions ng konstitusyon. You see? Hindi raw ang saligang batas ang problema, kaya inaayawan tayo ng foreign investors. Guys, nagsalita na po yung mga foreign investors, okay? Nagsalita na po sila. Kung hindi nyo pa nakapanood yung una kong vlog bago ito, panoorin nyo. Panoorin nyo muna. Balikan nyo na lang to. Okay? Nagsalita na po itong mga negosyante galing ibang bansa, kaya daw po sila nahihirapan na pumasok sa Pilipinas dahil sa restrictions. Ibig sabihin, dahil po sa napakaraming harang para sa kanilang kagustuhan na magnegosyo sana sa Pilipinas. Just imagine sa 100% na pumapasok sa Asia ng mga negosyante, 4% lang ang pumapasok sa Pilipinas. Bakit? Bakit? Sino ba naman ang gaganahan dito magnegosyo dahil gaganahan ba sila bukod sa mataas ang singil ng kuryente? May 60-40 policy pa. At kung ano-ano pang mga restriction. So, ang kailangan burahin lahat ng yan. Kaso, itong mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Kailangan pa ba ng charter change para lang sabihin bukas ang ating bansa sa mga dayuhang negosyante at para lumago ang ating ekonomiya? Malamang.
Yan ang tanong ng ilang senador sa Tanong nitong mga senador kasi ayaw nila. pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Resolution of both Houses number 6 o RBH 6 na tumutukoy sa pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. With amending Pakinggan nyo itong si Grace po. the public utilities provision in our Constitution, open the economy or open a can of worms. Giit ni Senator Grace Poe na isa sa mga nagsulong ng pagpasa ng pag-amyenda sa Public Services Act o PSA, pinapayagan naman na sa bansa ang pagmamayari ng mga dayuhan sa ilang public utilities. Sa ilan? Gaya na lang ng telecommunication companies, airports, railways at expressways. Pero maingat daw ang PSA na huwag buksan ang foreign ownership sa ilang public utilities na makakaapekto sa seguridad ng Pilipinas. Matagal na po nila sinasabi yan mga sangkay, yung seguridad daw ng Pilipinas. Alam nyo, yung mga banta sa ating bansa, nasa loob lang din po natin, wala sa mga dayuhan. Maliban sa China. Bawa na lang ang mga seaport o mga pantalan. First line of defense natin ang seaports laban sa smuggling, piracy at sa kahit anong banta at seguridad sa ating teritoryo. Pilipino lang din ang gumagawa nun eh. Hindi naman mga dayuhan eh. Sa ilalim din ng PSA, may kapangyarihan ang presidente na suspindihin ang mga transaksyon ng kahit sinong banyaga o foreign investment oras na magkabanta ito sa national security. Ang ipinag-aalala raw ni Poe, baka kapag ginalaw ang economic provisions at naliwagan ang foreign ownership, pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Nak nang to kaya. Madam Grace po, matagal na pong kontrolado nito mga oligarko yung tubig, kuryente natin at kung ano-ano pa mga negosyo. Kaya nga ang mahal-mahal na mga bilihin, kaya nga ang taas-taas ng mga bayarin sa kagaya po ng kuryente, tubig. Silang kumukontrol, bakit po ang mangyayari kasi dyan, kapag magsipasukan itong mga negosyante galing sa ibang bansa, kapag maluwag na po, kapag nagkaroon na po ng kaluwagan sa pagpasok na wala na po yung mga restriction na yan, magkakaroon ng kakumpetensya itong mga buwayang negosyante sa ating bansa, itong mga kumukontrol talaga, yung mga oligarko. So, ang mangyayari, hindi na po nila makukontrol masyado itong taas ng bayarin sa kuryente, taas ng bayarin sa tubig, mga matataas na presyo ng bilihin. Bakit? May kakumpetensya na sila. Andito na yung mga malalaking negosyante galing ibang bansa, nagtayo na ng mga negosyo. Ayaw ba natin nun? 10 years from now, mayaman na ang Pilipinas kapag nangyari yun. Ay, nako, Madam Grace. Handa pa tayo dito? Kaya ba natin makipagkompetensya sila? Yun ang point. Kaya ba natin makipagkompetensya? Yun nga yung point. Para magkaroon ng kakompetition, itong mga negosyante na kumukontrol sa Pilipinas, kailangan ng mga foreign investors or foreign direct investment. Para nang sa ganon, hindi na po yung tipong, itong si Zuanzo, ito yung hari sa tubig, ito naman si ganito, hari sa kuryente, silang yung, kita nyo ngayon kung magkano yung binabayaran nyo sa Meralco? Ang taas-taas, di ba? Walang kakompetensya, guys. Tubig, pamasahe, ano pa, kung ano-ano pang mga, Diyos mio, marimar. Ayusin natin yan. present din sa pagdinig ang ilang legal experts, gaya ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, na naniniwalang may sapat ng batas ang Pilipinas para buksan sa 100% foreign ownership ang ilang public utilities. Kasama na riyan ng PSA. Ang nakikita raw na issue ni Carpio ngayon, there appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. sabi pa ni Carpio, napakatagal ng bukas sa 100% foreign ownership ang generation ng kuryente sa ating bansa. Hindi rin daw kailangan na buksan pa sa foreign ownership ang mga lupain ng Pilipinas, lalo't hindi naman daw interesado ang foreign investors dito. Siya lang ang may sabi nun. Siya lang ang may sabi. Pero yung mga negosyante, nagsalita na po. Ito nga po, marami mga negosyante, mga foreign investors ito nagsalita po mismo sila sa hearing. Kaya ayaw po nila pumasok sa Pilipinas.
Kasi nga may harang. Yung 1987 Constitution. So ano itong pinagsasabi ni Carpio? Iginiit din ni dating Senior Associate Justice Carpio na hindi saligang batas ang dahilan kaya mababa ang ating foreign direct Mas marunong pa sa mga negosyante galing sa ibang bansa na nagsasalita. investments. Ilan daw sa mga problemang dapat nating tutukan ay ang napakataas na presyo ng kuryente kaya Ayun na nga yun. Ayun na nga yun eh. Kaya nga mataas yung kuryente kasi walang kakumpetensya itong mga negosyante dito sa ating bansa. nawawalan daw ng gana ang mga negosyante. Kasama pa dyan ang mahigpit na regulasyon at napakaraming permit na dapat kunin ng mga foreign businesses. Yun na nga ang dahilan doon. Yung mga restrictions na yan na kung saan kailangan lahat ayusin. Kaya nga na kailangan ng constitutional reform, kailangan ng charter change. Sa ulo nito mo. Isa pa raw problema, ang pangit nating infrastruktura sa bansa. Kaya nga pangit din. Alam niyo kung bakit? Wala nga mga kakumpetensya itong mga negosyante. Yun naman po talaga ang pinakaugat ng lahat. Ang ugat ng kahirapan sa Pilipinas dahil wala po gaanong nagnenegosyo sa ating bansa na mga dayuhan. Yan po ang katotohanan. Our infrastructure is behind our neighbors. Behind talaga. Kasi nga, ayaw niyong papasukin yung mga negosyante galing sa ibang bansa. Ports, seaports, land transportation, sea transportation. We have to address the real causes. The real cause is not the Constitution. Nobody can... Anak na to, mahal na mahal yung Constitution. Mas mahal na mahal pa po yung 1987 Constitution kaysa Pilipinas. Pambihira. cares. Ganito rin ang pananaw ni dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento na isa rin sa sumulat sa 1987 Constitution. Revising the economic provisions will not be the Midas touch. Ayan po yan ha. Sobrang in love sila sa 1987 Constitution. Not knowing that we Filipinos nagsasuffer po sa kahirapan dahil po dyan. That is why the lower house, yung Kamara mga sangkay, pinupush nila yan. At sa totoo lang, ito ha, gusto po nila magkaroon itong house lawmakers. Gusto po nila makadebate itong mga senador. Healthy debate lang about economic charter change. Ayan po, healthy debate. Guys, ayaw po niya ng mga senador. Bakit? Natatakot po sila na mabibisto po sila lalo. Ang solution sa malaking problema ng kahirapan sa Pilipinas, ang solution sa kawalang trabaho sa Pilipinas, ang solution sa dumaraming nag-OFW at nahihirapan ng mga pamilya, ang solution sa mababang sahod sa Pilipinas ay buksan ang ating ekonomiya. At mangyayari lamang yun kapag kapag naganap o naipagpatuloy o naisakatuparan na po itong charter change at ayusin ang economic provisions. Alisin ang mga restrictions na yan. Why? Bakit ang mga senador? Ay nako. Anong plano nyo sa Pilipinas? Gusto nyo, gumapang ang ating bansa? Sabihin nila, ang problema sa ating bansa, yung kuryente kasi mataas. Yun na nga ang solution, guys. Buksan yung ekonomiya, tanggalin nyo yung restrictions na yan. Ayusin nyo yan. Yung 60-40, gawin yung 100% ownership na yan. Nang sa ganun, mag-innovate, lumago ang Pilipinas. And 10 years from now, guys, tingin ko naman, mayaman na ang Pilipinas at nakikipagsabayan na sa Singapore, Japan, Malaysia at marami pang mga bansa. So ngayon, ano ba ang gusto niyo mangyari? Magpatuloy itong kahirapan ng Pilipinas? O gusto niyo ng charter change? Gusto niyo na ayusin, tanggalin yung restrictions na yan? Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Pasensya na, medyo mainit tayo ngayon. So, eto guys, bago tayo magtapos, pakisubscribe po muna yung isa kong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation.
Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangke Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.